Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. At good morning sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening, mga sibang malugaw. Philippians chapter 1, verse 1 to 5. Basahin natin ng sabay-sabay. Philippians chapter 1, verse 1 hanggang 5. Read, begin. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. Let's go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa inyo for this day. Thank you sa inyong salita. Papalaan niyo sa yung salita na mahayag. Help us, help me also, Sweet Holy Spirit. Forgive us and cleanse our heart. Papalaan niyo po maabot ang spiritual needs dito sa on-site, maging sa online. In Jesus Christ's name. Amen. So, ang title ngayong araw ito ngayon ay October 26, 2025. Ang title, Sincere Service to God by Apostle Paul. Sincere Service to God by Apostle Paul. Ang pangalan dati ni Apostle Paul ay Saul. In Paul, a religious Jew. Siya ay, ang kanyang religion ay Jewish religion. At siyempre, they believe in one God. Mayroong religious Jew, traditional Jew, Orthodox Jew. At mayroon naman secular Jew. Ito yung marami. Ito ay yung secular Jew. Ito yung mga open-minded na mga Jew. At si Saul, sa kanya, ang Jew religion, sa pagiging member siya ng Judaism, ay meron siyang sincere service. Kaya meron siyang sulat sa Acts chapter 9 verse 2 na galing sa chief priest, at meron siyang mission. Papatayin niya yung mga followers ni Lord Jesus, ibibilanggo. Kaya meron siyang authority sa Acts chapter 9 verse 2 ito sa kanyang pagiging masigasig, silos sa kanyang Jewish religion, Judaism religion, Jewish religion. Sa Acts chapter 9 verse 2 sabi dito, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way. So, yung iba rin, yung tawag rin sa followers ng Lord Jesus o grupo ay this way. Kaya, Jesus is the way, the truth, and the life. So, this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So, lalaki at babae, matagpuan niya, sila ay dadaling nakagapos, nakatanikala, patungong Jerusalem. Yun. So, meron siyang sulat, madala-dala. Letter from the chief priest, high priest. At kaya dito sa meron siyang authority, authorizing him to persecute and kill Christians, follower of the Lord Jesus Christ. At tingnan saglit yung Acts 26, verse 12. Acts 26, verse 12. Sabi po dito, Acts 26, verse 12. Ito. Tungkol ito sa kanyang mission. Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest. Meron siyang authority and commission from the chief priest. At dito ay sa pag-akala kasi na pag nakapatay sila ng follower ni Jesus ay they are serving God. Mabasa natin yan sa John 16 verse 2. John 16 verse 2. John 16 verse number 2. Na pag they thinking they are serving God pag may sinasaktan sila na follower ni Lord Jesus. John chapter 16 verse 2. Sabi po dito,
they shall put you out of the synagogues. Yan yung synagogues, yung parang chapel, tilipunan, pagtitipon, congregation, church building. Yeah, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Yan, yun sa mga sabi ni Lord Jesus na pag-iisip na mapatay kayo, ang kanilang kaisipan ay gumagawa sila ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ganun ang ginagawa ni Saul, isang Pariseo. And then the traditional religious Jews ay killed Stephen. Pinatayan nila si Stephen ay sa Acts 7:59. Acts chapter 7 verse 59. Maulan-ulan dito sa Kalibuaklan. Acts chapter 7 verse 59. Sabi dito, and they stoned Stephen. Kanilang binato si Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Kaya binato nila ng mga Hudyo si Stephen. Pero si Stephen tumawag sa Diyos at sinabi niya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So, ang espiritu kasi ay, at saka soul ay used interchangeably. Siyempre sa Bible, the spirit babalik sa Diyos. Sa book of Ecclesiastes, yung katawan babalik sa lupa, yung kaluluwa, yung pinagagawan ng Diyos bisitan. Yung kaluluwa na nagkakasala ay mapapahamak. But because of Jesus Christ, ay ang kaluluwang yan na maligtas ay sa langit pupunta. So ito, binato ng mga Jewish people si Stephen na thinking they are serving God. Pagin sa Acts chapter 22 verse 20, Acts 22 verse 20, sabi po dito, Acts 22 verse 20, and when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, consenting unto his death. Ayan, standing by si Saul, si Paul, consenting unto his death and kept the raiment of them that slew him. So, si Saul, siya yung nagbantay ng mga damit ng mga balaban ng mga nagbato kay Stephen. So, kung man, may kung sa kaso, kasabwat man si Saul. May pananagutan din siya sa batas. Kaya mayroon rin siya andun kabahagi rin siya sa pagkamatay ni Stephen. Pero after that conversion ni Saul on the road to Damascus sa Acts chapter 9 verse 3, may nangyari dito sa Acts chapter 9 verse 3, di ba? Dala-dala niya yung sulat na kung sino matagpuan na nagtitipon, sumusunod kay Jesus Christ, sumasamba kay Jesus Christ, ay gagapusin, hagupitin, ibilanggo, or papatayin. Kaya may, nung sa Acts chapter 9 verse 2, pero sa verse 3, ay mayroong nangyari na kakaiba. Acts 9:3, and as he journeyed, habang paglalakbay ni Saul, he came near Damascus. Damascus, Syria. And suddenly, there shine round about, mayroong liwanag, shine round about him, a light from heaven, na liwanag galing sa langit. Ayon. Kaya sa verse 5, sa verse 4, and he fell to the earth, siya ay nasubsob, natumba sa lupa, and heard a voice, nakadinig siya ng boses saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ako pinagusig? Sabi ni Lord Jesus. Sa verse 5, and he said, Who art thou, Lord? Sino ikaw, Panginoon? At sumagot ang Panginoon. And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Yung pinagusig, it is hard for thee to kick against the pricks. So, mahirap sumipa sa matulis. Matulis, sipaon mo, di mo sugatan ka lang. So, yan ang ginawa ni Saul, na sinisipa niya yung ang gawain ng Panginoon, ang lingkod ng Panginoon. Ang Panginoon mismo, sinasaktan niya, pero mahirap yan dahil masasaktan lang si Saul dahil
mahirap sumipa sa pricks o sa tulis. Kaya yung Saul ay naging Paul, means humble. Kung sincere siya dati, now, na-save na siya by the grace of God, na-convert na. Dati religious but lost. Marami ngayon, no? Religious, pero hindi alam kung panamatay saan pupunta. Kaya sa datihan, mayroong debuto kay Senior Santo Niño. Mayroon namang debuti. Iba naman, ang kanilang tinataas ay yung buti. Oh, yan. Kaya convert na dati, nung na-convert na si Paul ay na siya, mayroon ng tinatawag na new life o new creation. Dati may religion pero no relation kay Lord Jesus Christ. Yun si Paul. Kasi 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things become new. Oh. At naging more sincere siya. Zealous in serving God. Sincere service to God by Apostle Paul. Number 1, followers of Jesus. Number 1, followers of Jesus. Ito yung mga nagsiserve sa Panginoon, mga followers ni Jesus, sincero. Yan sa verse 1, balik tayo sa Philippians chapter 1, verse 1, Paul and Timotheus, the servants of God, of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi with the bishops and deacons. So si Paul, pure Jewish. Si Timotheus, ito ay half Jewish, half Greek, mistiso. It's either ang kanyang, malamang hindi ako magkamali, ang kanyang tatay ay Greek, ang kanyang nanay ay Jewish, Jew, no? Hudyo. At dito ay servants. Yan ang mga followers na tawag kay ni Lord Jesus sa servants. Servants ang follower ni Jesus Christ ang tawag. At si Paul and Timothy, yon, mga servant yan. Servants means serving. They serve the Lord. At saints, yan, mga santos. So, sa RC ay bago maging santo, kailangan yung santo na yung tao na namatay na kailangan makamilagro mo na siya sa pangalan niya ng dalawa, saka lang i-approve na saint na siya. Pero sa Bible ay pag save na already saint, no? Kaya dito ay ang mga save ay saint or saints. Marami ang tawag, Philippians 1:1. Sabi dito, to all the saints in Christ Jesus, sa lahat ng mga santos kay Kristo Jesus, which are at Philippi. Doon sa Philippi. Sa Philippi ngayon, ito ay sa may, malamang ito ay sa may Greece. Ito ay sa Europe. With the bishops. Bishop means pastors, siyempre. Elders, yan. Ang katulugan, ka-synonym yan. Bishops, elders, pastors is the same. Yan. And then, deacons. Deacons man ay helper, tulong sa pastor. Kaya, sa ibang church ay pastor, walang deacons. So, hindi rin maganda yung pag ganun, no? Pang mga big church, maganda may deacon. Kasi kung may ginagawang kamalamalahan ang pastor, or corruption, immoralidad, sa financial o sa babae, pag walang deacon, walang nagkapuna. Ay katulad mayroong sa Amerika may Baptist church doon na mga 30,000 in attendance, no, kasimbahay. Do pastor ay nagbuhos man lang, nagpalit man lang, nahuli siya na mayroong young people na ma-advise, pero nagkaroon sila ng yung pastor ay kagawa ng hindi maganda at nakita sa cellphone. Ayun, so may mga deacons sa nakuan siya na discipline na tanggal, na bilanggo pa. More or less 10 years o ganun. Kasi pag pastor lang ay makontrol niya, wala kanyang sa kanyang kapuna. So pag gusto lang siya gawa ng mga hindi maganda. So maganda may deacon kay biblical pa. Okay?
Tulad sa Bitani, Makati, Pastor Nable, may mga deacons yan, mga faithful deacons sa Panginoon. So sila yung mga help, no? Kung kay Pastor Ibaton pa, ay hindi demons, kundi deacons. Ibig sabihin yung help sa pastor, hindi yung ginakontra yung pastor. Siyempre kung pintura natin ang ating stage, ay kung buto-buto pa, mamaya ay gusto ng iba ay yellow, blue, apple green, pink, ay di. Pero kung pastor lang ang mag-decide ng makarang kulay, tapos approve naman doon, walang nang kukontra. Siyempre, yan ang maganda na pastor. Siyempre, ang pastor naman ay accountable sa Panginoon niya. So, ganun dito, may deacons. Kaya, with the bishops and deacons. Another na follower ni Jesus ang tawag ay soldier. Kaya sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 na therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Yung iba naman ay steward. Kaya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, aman be found faithful, no? Sa good steward yan. Basahin na para complete get. First Corinthians 1 Corinthians 4:2. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yan ang tawag rin sa followers ng Jesus. Steward, soldier, saved, saints, servants. And then, also, yan lang. Okay? And then, number 2, so ang title natin ay Sincere Service to God by Apostle Paul. Number 1, followers of Jesus. Yan, mga followers ni Jesus. Si Paul, si Timothy, ito yung mga sincere sila sa pag-serve sa Panginoon. Of course, ang pinaglingkuran nila ay ng sincero ay ang number 2, Father is our God. Sa verse 2, Philippians chapter 1, verse 2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. So, ang Father na to, ating Ama, ay ito ay loving Father. Alam naman natin yung John 3:16. John 3:16, for God so loved the world. So, love the world. Love the people in the world. So, siya ay loving Father. And then, we are adopted by the Father. Tayo ay adopted tayo bilang mga Gentiles. Dahil ang priority sa salvation ay mga Jewish people lang. Because yung mga Jewish people, the Jews rejected Jesus. Diba? Sa John chapter 1 verse 11, He came unto His own. Pumunta si Jesus Christ sa kanyang sarili bayan. He came unto His own, and His own received Him not. Sa verse 12, but as many as receive Him, Jesus Christ, to them give power, authority, to become the sons of God. So, nung tumanggap tayo kay Jesus Christ, tayo naging sons of God. So, adopted tayo. Kaya sabi sa Ephesians 1:6, we are adopted. Ephesians 1:6, we are accepted in the beloved. Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted in the beloved. Tinanggap tayo ng Ama, at tayo ay adopted by the Father. So, kaya tayo ay Gentile, salamat na biyayaan tayo na nireject na mga Jewish people si Jesus Christ. Majority. Siyempre mga Jewish rin sila, Peter, Paul, James, John, Andrew, Bartholomew, Matthew, sila Mary, Martha, mga Jewish rin yan. Pero minority lang sila. Majority ng Jewish people, mga religious, traditional, Jewish, they reject Jesus. Ayaw nila kay Jesus Christ. So, ang blessing napunta sa ating mga Gentiles, kaya tayo adopted and we are accepted in the beloved.
At siya rin ay ang providing Father. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, totoo yun na idadagdag lang ng Panginoon yung mga needs natin. Siyempre, mag-antay lang naman tayo. Ano ba ang mga needs natin? Siyempre, primary sa economics, ang primary needs ng tao ay food, shelter, pagkain. May pagkain man tayo, dami nating pagkain. Diyan, mga pagkain, bigay lang sa kapitbahay, kaya hindi man nabigay, mapapanis lang. So, food, shelter, may bahay man tayo. Salamat sa gobyerno, nagagawa ng mga pabahay. So, dapat nga sa gobyerno, kung gawa ng pabahay, hindi yung maliit, no? Hindi yung 40 square meter. Dapat ay mga 100 square meter agad. No? Sa malaki. Tapos, yung wag malapit sa mga dagat, dapat ay mga malayo sa dagat at malayo sa ilog. At dapat medyo accessible na malapit rin sa bayan. Kasi kung doon sa liblib, pag wala namang hanap buhay doon, wala rin, babalik na yung tao sa sentro. So dapat ay accessible at mayroong pangabuhayan o hanap buhay. Kasi wala rin hanap buhay, walang livelihood, wala rin. Punta rin sila sa malapit pa rin sa bayan. Yan. So, yan ang provision ng Panginoon. Food, shelter, damit. Ayan, yung mga provision ng Panginoon. Dahil provide na yung ating salvation, siyempre, kung in-provide ng Panginoon ang ating spiritual needs, how much more yung ating mga physical needs, ating mga damit, pagkain, tirahan. At siya rin ay protecting Father, Psalms 23, verse 4. Si David ay mayroon siyang confidence sa Panginoon. Psalms 23 verse 4. Sabi dito, Psalms 23 verse 4, so yung ating protecting Father, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So I will fear no evil, no fear, huwag tayong matakot sa yung ating protecting Father. Sincere service to God by Apostle Paul. Number 1, followers of Jesus. Number 2, Father is our God. The last, number 3, fellowship in the gospel. Verse 5, Philippians 1:5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. So nagkaroon siya ng consistent fellowship from the first day until now. Mula sa simula hanggang ngayon. At feasting on the Word of God. Sila pipista sila sa salita ng Diyos. Faithfulness of God in their life. Meron sila mga testimonies. Kahit sa atin, mga testimonies. At mayroong fun, food, at mayroon ring financial blessings. Yung mga support financially. Mga kapatiran, mga members, at maging yung mga ibang mga pastor na mga okay na sila established, mag-support sila sa mga local o foreign missionaries. Then yung gospel, fellowship with the gospel, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito yung good news. And because of the gospel of Christ, we are gathering together as a church, as a people of God. So yung early Christians, sa Acts chapter 2 verse 46 and 47 na sila ay nagtitipon. Acts chapter 2 verse 46 and 47, sabi po dito, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So continue. So tayo lang maging continue, consistent, steadfast, and the love of Jesus in our hearts and to the brethren. Sincere service to God by Apostle Paul. So ganun din naman tayo, no? Maging sincere service natin sa Diyos, katulad ni Apostle Paul. Thank you sa inyong faithfulness sa Panginoon. Although yung iba ay hindi makasimba dahil may sakit,
Yung pa naman, especially yung people, di makasimba because of gadget, cellphone. Yan ang ipag-pray natin na paano natin ma-counter attack yan na mas mamahalin ang Panginoon kaysa gadget. Nothing wrong with the cellphone or gadget basta sa tamang gamit lang, siyempre. Mahirap nun, pag pastor na yung addict sa gadget o sa cellphone. Pag pastor na, saka na lang muna ako mag-preach mga kapatid busy pa ako, online games pa ako. Yan na yung, mahirap pag, nanonood pa ako ng Korean novela. Delikado na pag ganun yung pastor. Buti na lang yung pastor ay hindi kontrolado ng cellphone. Mahirap kung kontrolado ng gadget, ng cellphone, yung pastor. Kaya, ang mga pastor, kahit yung mga anak ng pastor, ayun ang hindi lang membro, ay gano'n din ang mga pastor. Lalo na kay Pastor Boboy, may kilagilar sa Pututan Iloilo. Tanang cellphone ng mga people ay doon sa may upuan, sa sofa, bed, sa may palpit, doon lahat ang cellphone. Pero yung sa mga parents, ang cellphone ay doon sa mga parents kahit na mayroon naman sila mga transaction yan, sabi ni Pastor Boboy. Pero kayong mga people, wala kayong mga transaction. Ang transaction nyo, makinig kayo na salita ng Diyos. So, ganun, no? Kaya, yan, siyempre yan, nasa time tayo ng modern technology. So, kailangan wisdom from the Lord kung ano dapat gagawin din. Okay. So, sincere service to God by Apostle Paul. Yan, followers of Jesus. Yan, iba-ibang tawag sa followers of Jesus, no? Saints, servants, steward, soldier. Ayan, mga katawagan, no? And siyempre, Father is our God. So, salamat na tayo ay inadapt. And because of Jesus Christ, tayo naging anak ng Diyos. Yan ay blessing. At tayo ang ating fellowship in the gospel. So, Gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? God bless us all. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po, Lord, sa iyong mensahe. Salamat sa buhay ni Apostle Paul na before siya na-convert ay masigasig siya sa kanyang religion, na Jewish religion. Pero salamat nung nakilala, nasumpuan mo siya, Lord Jesus, ay lalong masigasig siya sa paglilingkod sa inyo. At yung ating mga kakampi niya ay siya naman yung pinipersecute, pero nagpatuloy na siya dahil nasumpuan niya na yung tunay na relasyon sa Diyos, sa Panginoon Kristo. Salamat na sincero siya sa Panginoon. We pray na kami rin, Lord, ay maging sincero. Salamat sa sincerity na bawat isa na nandito. Salamat na sa inyo, Lord Jesus, na dahil sa inyo, ang Diyos ay naging Ama namin, na tinanggap mo kami, inadapt mo kami, inari mo kami mga anak, na sa pag-reject ng mga Jewish people, kami mga Gentiles ay nagkaroon ng blessing, Panginoon, na kami ay naging mga anak mo, inadapt mo kami, naging anak mo kami, sons and daughters of God. At salamat rin, Panginoon, na kami ay patuloy nagpipilosip in the gospel. Mula ngayon hanggang sa katapusan pa yun, hanggang dumating ka, Lord Jesus, kami ay may patuloy. We pray ang mga loved ones, mga kapatiran na nanghina, we pray na manumbalik ka ng kasiglahan. Ang mga pastor, tulungan niyo, Panginoon, na maging masigasig at maging matatag, huwag man lupay-pay. Salamat sa faithfulness ng bawat isa, Panginoon. Pala niya aming tithes and offering, aming giving, magamit sa kalagot ng gawain. Bless the gift and the giver. Pagpala niya si Pastor Nabli. Ingatan, Lord, sa mga speaking engagement, Baguio City, sa Family Camp, and then punta rin ng Bicol, sa mga anniversary, mga World Mission Conference. Ingatan niya si Pastor Jerry Nabli, bigyan mo siya ng good health, physical strength, safety, protection, heavenly wisdom, Lord, power, to preach the word, para ma-motivate ang mga churches, mga pastor, mga brethren, para sa global evangelism. Pagpalain niyo rin, Panginoon, dito sa Karibo, maging bukas dito sa Aklan, sa Ebanghelyo, ang 17 towns of Aklan. Magkaroon naman namin mga gawain ng Bethany Baptist Church Mission dito, Panginoon, sa buong Lawigan, Aklan, at karating mga probinsya. Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Panginoon.
Salamat po, Iloilo. Sa lahat ng glory and our power, thank you for loving us. We love you. Papalan niyo po ang bawat isa sa amin. At salamat po sa iyong glory, honor, power. We pray ang salvation din, Ama, ng mga Jewish people, mga Hindu and Buddhist and Islam, Muslim people, atheists. We pray, mga agnostic, we pray na sila rin na makahain ng gospel. Lord, open their hearts. At sila ay makahain ng gospel and they repent and believe and receive Jesus Christ to be their Lord and personal Savior. Salamat po ng marami. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. God bless us all.